Ako ng Hanggang sa nag-spike na yung sugar niya ng 600. Meron pang ibang 7 critical illnesses. Lahat yun diagnosed in the span of 2 to 3 years lang. Mahilig talaga siya sa gulay, pero may mga mistakes din talaga siya sa pagkain, no, sa lifestyle niya, stress. Sobrang pugpug siya sa trabaho. umaga yun eh. Nagluto pa ako ng napakasarap na sapsoy. Tapos maya-maya na yun, sumuka na ako. Nawagan ko na yung anak ko. Nangihina na ako, pahiga-higa na ako sa kama ko. Hanggang Nung maoperahan si mama, sobrang masalimuot kasi pinutol nila yung 3 parts ng bituka ni mama, pinagdugtong-dugtong nila yon, and pati yung pantog ni mama tinapyas na rin nila. Yung bacteria ng katawan natin, kayang i-tolerate is 5. Umabot po yung bacteria ni mama ng 2,456. Tumayo na lang si Doc Lamadrid, saka yung 2 doctor assistants niya, umiiyak na sila. Hindi siya sumagot, niyakap niya lang ako. ako nga pala si Alma Matugina Rodriguez. I'm 56 years old from Pasay City. At ako naman po si Christine Bernardino, anak po ka ni Alma Rodriguez. Lifestyle ko, malakas talagang kumain. 1.5 litro, isang lunokang ko lang yun, isang kainan ko yun. Maraming beses nakakaubos siya ng ganun karaming soft drinks, almost every day. Was more rice, halos everyday yun. Sa mga Kumain. inihaw, pagkatapos niya magplancha, maglaba, lalabas siya. Doon pala siya kumakain ng mga inihaw doon sa kanto namin, pero hindi siya nag-uwi sa bahay. Tuwang-tuwa naman siya hanggang sa nag-spike na yung sugar niya ng 600. Madiagnose ako ng diabetes. Doon nagkaroon si mama ng diabetes mellitus. Nag-ketoacidosis siya noong 2022. Mahilig talaga siya sa gulay, pero may mga mistakes din talaga siya sa pagkain, sa lifestyle niya, stress. Sobrang pugpug siya sa trabaho. Nagtatrabaho siya and every week naglalaba, inaabot ng 2:00 ng madaling araw. Walang maayos na tulog, para siyang tulog manok. Maraming factors, no, kung bakit nagkaroon ng maraming sakit si mama. From diabetes mellitus, nagkaroon siya ng stage 4B colon cancer with lung metastasis, and meron pang ibang 7 critical illnesses. Lahat yun diagnosed in the span of 2 to 3 years lang. Umaga yun eh. Nagluto pa ako ng napakasarap na sapsoy. Ewan ko bakit, yung sarap na yun, hindi ko makain yung niluto ko. Tapos maya-maya na yun, sumuka na ako. Nawagan ko na yung anak ko. Nak, tulungan na ako kasi sumusuka na ako. Inabot pa ako ng ilang oras yung bumaba yung anak ko. Napagalitan niya ako. Ma, hindi pwedeng ganyan. Kumain ka. Hindi ko talaga kaya. Nanghihina na ako, pahiga-higa na ako sa kama ko. Hanggang sinabihan ko sa kanya na nagpadala pa nga ako nun sa albularyo. Pagdating sa albularyo, bumalik kami. Hindi na tumagal dito sa bahay. Doon na po nagsimula na August 28, 2024. Mula umaga, tuloy-tuloy hanggang gabi, wala nang tigil yung suka ni mama, kaya dinala ko na siya sa ER. Kasi hindi ko na kaya. Pagdating sa ER, nag-run kagad sila ng iba't ibang lab tests kay mama. Urinalysis, hinol abdomen ultrasound na kagad siya, Treya. Tapos ilang araw ang lumipas, doon ako nagtaka bakit merong CEA. So sabi ko, ano kaya tong CEA? So sinearch ko siya, no, tumor marker pala siya. Doon ko nalaman na mataas. Kasi ang normal level for like smokers, no, is 5. Yung kay mama umabot ng 7.31. So doon ako parang kinabahan kasi bakit may tumor marker. So September 9, after almost a week, doon na lumabas na stage 4B colon cancer with lung metastasis yung sakit ni mama. Tinanong ko rin yung doktor. Sabi ko kung may taning na ba si mama. Kasi alam ko wala nang kasunod yung stage 4 eh. Hindi na sumagot yung doktor sa akin. Tumayo na lang si Doc Lamadrid, tsaka yung 2 doctor assistants niya, umiiyak na sila. Kasi sabi ko, Doc, kung stage 4 po si mama, may taning po ba siya? Hindi siya sumagot, niyakap niya lang ako. Doon ko na-gets na walang sagot eh. So, hindi na ako nagtanong ulit, na inaintindihan ko. Pero napakabait ng doktor kasi hindi niya ako binigyan ng kawalan ng pag-asa. Alam niya, sagat niya sa akin, Christine, hindi kami Diyos. No, makapangyarihan si Jesus. Ang mama mo lumalaban. Kahit nasabihin stage 4 yan, hindi kami ang last say, hindi kami ang final diagnosis ni mama mo. Kaya gagawin namin lahat para maisalba siya. Hindi ko kinaya na bumalik sa room ni mama nung sinabi sa akin ni Doc na stage 4 na si mama. Ang ginawa ko, pumunta ako sa prayer room. Sa mga pelikula na sasabihin ng bad news sa'yo, di ba, mga iyak-iyakan sa prayer room. Totoo pala yun. Kasi ganun-ganon ako, naghuhumiyaw ako sa prayer room. Sabi ko, Lord, maawa po kayo sa mama ko kasi napakabait niyang tao. Buong buhay niya, halos wala siyang inisip kundi kaming mga anak niya, si
si daddy, mga kapatid niya. Pero ngayon, Lord, maawa kayo kasi hindi namin kaya mawala si mama. So sabi ko, Lord, sobrang bigat. Hindi ko alam kung paano namin kakayanin, pero we trust you. So si mama, awa ng Diyos, wala po siya nakalabas na bituka. Wala po siyang colostomy bag. Most common cases po sa mga stage 4 colon cancer, nakalabas yung bituka, pero kay mama po, talagang ginawa nila yung lahat para hindi ilabas yung bituka niya. So na-colonoscopy siya ng September 9, and then September 11, inoperahan kaagad si mama. Hindi ako nagkaroon ng takot, ng kaba. Yun ang maganda sa ginawa ng Panginoon sa akin. Kasi yung tiwala ko talaga sa Kanya. Yun yung talaga ang tiwala ko sa Kanya. Kasi sabi ko, Lord, kahit mahirap, masaya ako nakasama ko mga apo ko, mga anak ko, mga manugang, mga mahal ko sa buhay na nandyan sila, na nagtutulong sa akin. Malaking pagsasalamat ko sa Panginoon talaga. Nung maoperahan si mama, sobrang masalimuot kasi ginawa nila kay mama, tinanggal nila yung 12.5 tumor na nakapatong na mismo sa pantog niya. Pinutol nila yung 3 parts ng bituka ni mama, pinagdugtong-dugtong nila yon, and pati yung pantog ni mama tinapyas na rin nila. Kasi sinira na ng tumor ni mama yung bituka niya, yung small intestines niya dikit-dikit na. And prior to the diagnosis ng stage 4 colon cancer niya, yung UTI niya nangyari twice in a month. Yung bacteria ng katawan natin, kayang i-tolerate is 5. Umabot po yung bacteria ni mama ng 2,456. Sabi ko kay Doc, anong dahilan? Bakit ganun? So nalaman no na dahil pala doon sa tumor na nakapatong sa pantog niya, gumawa na siya ng sarili niyang dugtungan doon sa pantog. Kaya yung iniihi ni mama sobrang taas na ng bacteria. Basta masaya ako na nakalabas ako ng operating room na buhay. Kaya hiniling ko sa Panginoon na bigyan niya ako ng lakas. Binigay naman sa akin yun. Binigay sa akin ng Panginoon. Talagang napakabuti at mapagmahal ng Panginoon talaga. Hindi pumasok sa isip ko yung wala akong pag-asa. Napakalaking pag-asa ko. Nung September 2024 po, mga few days lang po yun after ng operation niya, dumalaw po sa hospital yung pinsan ko, si Lexa. And sabi niya, ate, patry mo to kay tita, yung Salveo. Baka makadagdag sa kanya ng strength niya, immunity booster kasi to ate. So sabi ko, salamat. So tinanggap ko. Hinahalo ko siya sa gatas ni mama. So after ma-diagnose ni mama, non-stop na po na hindi talaga pwede na mawalan si mama ng stock ng Salveo. Pag isang jar na lang yung natitira sa amin, umu-order na kami ng package na 4 na jar ulit. So roughly, sa isang buwan, dahil mini-mega dose namin si mama, nakakaubo siya ng 2 to 3 jars in a month. Kasi sabi ko, wala nang mawawala sa atin, ma. Kasi sa totoo lang po si mama, walang chemotherapy, walang radiation, and hindi po umiinom ng kahit anong cancer drugs. Lahat po yun sinuggest ng oncologist niya. We really had to decide. It was really a big decision kung anong gagawin namin kay mama. Sabi ko, ma, kung may risk man tayong pipiliin, mas pipiliin ko yung risk na pwede ka pang mabuhay ng matagal. And nagpapasalamat ako kasi marami naman po talagang factors na pwede makatulong kay mama sa healing niya. Like, nag-shake po kasi talaga kami ng fruits and vegetables na mostly ay anti-cancer. Really, one of them is barley. Yung Salveo barley grass talaga. So, iniinom po na siya ni mama, empty stomach po pagkagising sa umaga. Minsan nga po, hindi na namin sinusunod na 6 scoops sa umaga, 6 scoops sa gabi. Basta kung kailan maibigan ni mama, hanggat nandyan po yung Salveo barley grass, hindi po namin siya titigilan na painumin. Ang total po na inabot namin, nasa 1.7 million po. So, napaka masalimuot kasi ubos po lahat ng savings namin. Talagang nilunok ko yung pride ko. Nag-post na ako sa Facebook na kailangan ko ng tulong. Sabi ko, walang mangyayari. Hindi natin kayang pulutin kung saan man yung bill ni mama. Paano babayaran? Kasi wala po kaming pang-collateral eh. Walang kotse, walang bahay, nangungupahan lang po kami. Kaya tuwing nakikipag-usap po ako sa admin ng hospital, bubunuin na lang po namin yung bill ng hospital paglabas namin. Hindi po kami pinapayagan. Talagang sinave lang ng taga kami ni Lord kung paano namin nabayaran yung hospital, tulong ng mga kaibigan, kamag-anak, mga nagmamahal kay mama. Kaya sobrang grace talaga na after 70 days, nakapagbayad po kami ng huling patak na 300,000 para dun sa hospital bill na yun. Sabi ni Doc, sa totoo lang, nung makita niya si mama nung March, di siya makapaniwalang hindi nag-chemo si mama. Tulala sa And aware po si Doc, sinabi ko po, Doc, okay lang po ba na nagsasalveo barley grass po si mama? Sabi niya, Christine, you continue what you're doing. Kasi kung ako, hindi ko kilala ang mama mo, kung hindi ko siya pasyente, hindi ko akalaing stage 4 cancer warrior ang mama mo ngayon. So, yun, pinapapatuloy lang po namin yung pag-inom niya ng fruits and vegetable shake, Salveo barley grass. Other than that, wala pong iniinom kahit anong chemo drug
drugs si mama. Sobrang laking bagay po talaga sa amin na inintroduce po talaga sa amin si Salveo. Talagang nakita din nila yung improvement ni mama na dati sobrang itim ng mukha niya, butot balat. Sinusuotan ko yan si mama ng compression stockings. Pag sinusuotan ko siya noon at pag hinuhubad ko yun, nalalaglag yung balat niya. Ganon siya ka-dry. And sobrang itim ng mukha niya. Tuyot na tuyot. Tsaka dati po kasi sa sobrang hindi na makatayo si mama at makalakad, bedridden na siya. Binubuhat ko po siya papuntang banyo. Pinagtulungan namin siya na paarawan everyday. Talaga alaga lang po sa pagkain din. Kasi nahihirapan po siyang kumain eh. So, tendency, lagi ko pong biniblender. Kahit oatmeal yan na may milk, na may almond, talaga biniblender ko po para hindi nangunguya si mama, iinom na lang siya. Pero ngayon po, sa mga sinishare ko sa Facebook, nakakakain na po siya ng bulang lang na kahit hindi biniblender. Normal po yung pamumuhay ni mama ngayon. Grabe nag-uumapaw yung pagmamahal ni Lord kay mama. Lagi ko nga sinasabi kay mama, hindi ko makakalimutan kung paano sinurrender kita kay Lord. Sabi ko, Lord, total ganito naman po yung sitwasyon namin ngayon na hindi po namin alam kung hanggang saan na lang ang buhay ni mama. Gamitin nyo na po, Lord. Sagarin nyo na po kung paano nyo i-display yung glory nyo, yung power nyo, yung faithfulness nyo sa amin. Sagarin nyo na po, Lord. Kasi we'll never know if mama's story or mama's journey with cancer can be a survival kit for everyone. And that's what's happening right now. Kasi sa dami po na nakakausap kong cancer patients everyday, nakakalungkot, may mga laban na nilalabanan pa rin, pero may mga laban na natapos na hindi na kinakaya. Pero si mama, lagi kong sinasabi, grabe ma, wala kang chemo, wala kang radiation, hindi natin sinunod yung onco, wala kang cancer drugs, pero eto ka. Sabi pa nga ni mama sa akin, nak, okay na ba itsura ko? Sabi ko, ma, mas maganda ka ngayon kesa sa dati. Bago ka pa ma-diagnose, mas maganda ka ngayon, ma. Nagpapasalamat po ako sa Salveo Barley na nakilala namin yan. Napakalaking tulong. Talagang napakadakila na binigay ng Diyos sa atin pang-araw-araw. Lifetime na yan. Lifetime na pag-inom. Hindi lang ako. Naku, pati yung apo ko, malakas pang uminom sa akin. Sobrang thankful ako kay Salveo Barley Grass kasi hindi biro na naka 32 jars na siya for 11 months now and wala po kaming balak itigil yun. That's also the reason why naging believer ako kasi kahit sino pong nakakita kay mama, hindi po mag-aakala na may stage 4B colon cancer with lung metastasis po siya. Wala siyang sintomas na hirap huminga, may pain, wala siyang ganun. So sobrang thank you Salveo. Talagang masasabi kong part ka ng journey ni mama and hindi ka pwedeng mawala. Hindi pwedeng maubusan si mama ng stocks talaga. Pag isa na lang, nagtatabi na ako talaga. Para may pang-order. Para mayroon na ako pang-order. Panginoon, maraming salamat sa Salveo Barley na nilikha niyo. Thank you. Ako nga pala si Alma Matugina Rodriguez at ito ang aking kwentong Salveo.